Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Talunan ka ba? Dumating na ba sa iyo ang pagkakataong sinabi mong tama na? Ayoko na. Hindi ko na kaya. Mga pagkakataong lahat ng bagay ay nasakripisyo mo na at wala na sa iyong natitira. Minsan ba ay natanong mo na ang iyong sarili kung may Diyos nga ba na gumagabay sa atin at kung bakit minsan ay hindi natin siya maramdaman? Naranasan mo na bang umasa at sa huli ay masaktan? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Noon pa man ay isa na ako sa malaking tagahanga ng Barangay Love Stories, lalo na tuwing sasapit ang linggo. Madalas po ako nakikinig sa inyong mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa ng ating mga kabarangay at aaminin ko, Papa Dudut, na halos lahat ng inyong kwento ay aking iniyakan at talagang kinagiliwan. Hindi ko lang inaasahan na ang aking iniiyakan at kinagigiliwang mga kwento ng pighati at dalamhati ay mangyayari mismo sa akin. Ako po si Alex, isang taxi driver, at ito po ang aking kwento. Isang araw, Papa Dudut, habang nagdadrive ako ng aking taxi ay umulan ng sobrang lakas. Dahilan upang hindi ko na makita ng malinaw ang kalsadang aking dinadaanan. Maggarahe po sana ako noon upang kumain ng tanghalian pero sobrang lakas ng ulan kaya't nagmadali na lamang po akong umuwi noon, Papa Dudut. Dahil nag-aalala ako sa biglaang pagtaas ng tubig baha. Mababa lamang po ang aming tirahan sa Valenzuela at natatakot ako para sa aking dalawang anak na naiwang mag-isa sa aming bahay. Dahil madalas po kaming binabaha. September 29, 2009, iyon, Papa Dudut. Ang petsang hindi ko makakalimutan kahit kailan. Ibinalita pa sa radyo na mayroon daw paparating na bagyong pinangalan ng Ondoy. Hindi naman po bago sa atin ang bagyuhin at hindi na naman po ako nag-aalala pagkat signal number 1 lang naman po ang buong Metro Manila. Pero nang nagumpisa pong bumuhos ang ulan ng umaga at mabilis na tumaas ang tubig baha, alam ko, Papa Dudut, sa aking sarili na hindi ito karaniwang bagyong aming mararanasan. Napakalakas ng ulang iyon dahilan upang hindi ko makitang mabuti ang kalsada. Ngunit kailangan kong makauwi agad. Kaya't binilisan ko ang aking pagdadrive hanggang nagulat na lang ako sa isang pagsalpok sa harapan ng aking sasakyan. Sobrang lakas ng pagsalpok, Papa Dudut, sa katunayan ngay nawalan ako ng malay. Masakit ang aking ulo at hindi ko maramdaman ang aking buong katawan. Ramdam ko ang malakas na pagbuhos ng ulan na bumabasa sa aking katawan at pinilit kong imulat ang aking mga mata para makita kung anong nangyayari pero hindi ko magawa. Sa totoo lang, Papa Dudut, sa kinatagal-tagal kong pagiging driver ng taxi, ngayon lamang ako napasok sa isang aksidente. Ngayon lang ako nakabangga. Nakabangga nga ba ako o ako ang binangga? Sa totoo ay hindi ko rin alam, Papa Dudut, kung saan ako tumama ng mga oras na iyon. Ang iniisip ko na lang ay sana'y wag naman sana na isang bus o pampasaherong sasakyan dahil maraming maaapektuhan kung magkakataon. Nakarinig na lamang ako ng boses ng nagkakagulong mga tao. At bagaman masakit ang aking ulo ay hindi ko maintindihang mabuti kung ano ang nangyayari. Narinig ko ang kanilang pagsisigawan. Tulong! Tulong, oh, tulong! Buksan natin yung pinto. Naririnig mo ba ako? Naririnig mo ba ako? Okay ka lang? Narinig ko habang nararamdaman ko ang pagtapik sa aking balikat. Pinilit kong imulat ang aking mga mata at nakita ko ang mga taong nagkakagulo. Merong mga nagbuhat sa akin palabas ng yupi-yupi kong taxi. Inihiga nila ako sa isang stretcher papasok ng ambulansya. Eto, buhay pa. Swerte. Narinig kong sinigaw ng isang lalaki. Sa totoo niyan, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung anong nangyari, ngunit alam kong patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ganon din ang pagtaas ng baha.
Pinilit kong gisingin ang diwa ko upang makita kung anong nangyayari at bagaman malabo ang aking paningin, nagkatotoo nga ang aking kinakatakutan. Nakita ko ang isang jeep na yupe ang harapan at hindi ko alam kung meron bang ibang nasaktan sa aksidenteng iyon bukod sa akin. At kung meron bang nakaligtas bukod sa akin sa ganong klase ng pagbangga. Siguro sa lakas din ng pagbangga, Papa Dudut, kaya ako nawala ng malay. Sa aking muling paggising, nasa hospital na ako. Hindi ko maramdaman ang aking buong katawan. Gusto kong bumangon pero hinang-hina ako at hindi man lang magalaw ang mga kamay ko. Hindi ako mapakali kakaisip sa aking mga anak. Hindi ko na alam kung ilang oras ba akong nawala ng malay at kung gaano kataas ang baha sa amin at kung ano bang nangyari sa aking mga anak. Isa lamang ang malinaw sa utak ko sa mga oras na iyon, Papa Dudut. Kailangan kong umuwi ng bahay. Tinignan ko ang aking katawan at nakita ko ang nakabenda ko mga braso. Ganon din ang aking binti at katawan. Dok, gising na po yung pasyente. Pasigaw at nagmamadaling sabi ng nurse na papasok ng ward na aking kinakaratayan. Madaling pumasok ang doktor. Tay, kumusta po kayo? Ang sabi ng doktor habang sinusuri ang mga sugat na aking natamo. Napatitig ako sa doktor at naisip ko ang panganay kong anak. Naalala ko ang panganay kong anak na si Marco. Pangarap niya kasing magdoktor. Sayang nga lang, Papa Dudut, dahil hindi ko na nasaksihan na matupad niya ang kanyang pangarap. Kinuha si Marco ng aking pinakamamahal na asawa. Mula noon ay hindi ko na siya nakita pa. Mahal ko ang kanyang ina pero hindi po sapat, Papa Dudut, ang kinikita ko noon para sustentuhan ang pangangailangan ng aking pamilya. Inutang lamang namin ang aming bahay sa bangko. Ganon din ang aming taxing hindi pa nababayaran. Dahilan upang mapilitang magtrabaho si Alice, ang aking asawa, bilang entertainer o japayuki sa Japan. Sa isang linggo na ang alis ko papunta ng Japan. Alex, tandaan mo lang na mahal ko kayo ni Marco. Alagaan mo muna siya para sa akin, ha? Huwag kang mag-alala at makakaahon din tayo. Umiiyak na sabi ni Alice. Pasensya ka na kung hindi ko mabigay yung nararapat sa inyo ng anak nating si Marco. Hanggang dito lang ang kaya ko eh. Pasensya ka na kung napaka-irresponsable kong asawa at ama. Sinabi ko habang nakatingin sa mga kumikislap na mata ng aking asawa habang hinahawakan ng mahaba at kulot niyang buhok na yumayakap sa aking buong katawan. Hindi ba nangako tayo na magsasama sa hirap at ginhawa? Sa sakit at dalita? Sinabi niya sa akin habang nakayakap at nakasandal sa aking balikat. Totoo nga kahit gaano pa katigas ang puso ng isang lalaki ay lalambot sa isang haplos lang ng pinakamamahal niyang babae. Mahal ko, hindi mo naman kailangan gawin pa ito eh. Kaya rin naman nating mabuhay kahit nandito tayong magkasama eh. Maaring mahirap ngunit kakayanin naman natin yan. Sabi ko sa kanya. Alex, lumalaki na ang anak nating si Marco. Paano kung hindi natin mabayaran ng utang sa bahay? Sa pagtustos ng pag-aaral niya. Ayaw kong lumaki ang ating anak na wala siyang sariling tirahan. Ayaw kong maranasan niya ang paghihirap na dinadanas nating dalawa. Sabi ni Alice. Isa pa, sandali lang naman ako dun eh. Hindi naman yung tulad ng mga GRO. Decente naman yung magiging trabaho ko dun, Alex. Kakanta lang at sasayaw, yun lang at wala nang iba. Huwag ka na mag-alala, okay? Mag-iipon lang tayo at babalik din kagad ako. Sinasabi niya habang hawak-hawak ng malambot niyang mga kamay ang aking batok. Basta babalik ka kaagad, ha? Balitaan mo ko lagi sa mga pangyayari doon, okay? Mag-uusap tayo araw-araw. Gusto kong malamang nasa maayos ka araw-araw, ha? Sabi ko sa kanya sabay halik sa kanyang noo. Papa Dudut, alam kong para sa ibang kabarangay natin, ito ay isa sa mga palasak na eksena.
Ngunit iba pala ang sakit ng pakiramdam kapag ikaw na mismo ang nakatayo dun sa gate ng airport habang pinapanood mong umaalis ang pinakamamahal mong asawa. Papunta sa lugar na alam mong hindi siya magiging ligtas o masaya. Mag-chat tayo araw-araw ha. Lagi mo kong babalitaan kung anong nangyayari sa'yo. Kung may mga nambabastos ba sa'yo o kung meron bang umaabuso. Sabi ko, ano ka ba? Masyado ka kasi nag-iisip ng kung ano-ano eh. Huwag kang mag-alala. Bukas hindi mo mamamalayan, andito na ulit tayo at susundin mo na ako. Sinabi niya sabay halik sa aking pisngi. Papa Dudut, masakit para sa akin. Napakasikip ng aking dibdib at isipin lamang na ang asawa ko ay pupunta sa ibang bansa upang sumayaw, kumanta at mangaliw ng ibang mga lalaki. Masakit Papa Dudut na isipin kung anong masama ang kalakip ng kanyang magiging trabaho sa Japan. Pero wala kaming magagawa. Mabilis daw po kasi ang pera doon at sandaling pagtitiis lamang naman daw ay makakaraos din kami ng aming pamilya. Sa mga unang buwan ng pagpunta ni Alice sa Japan, Papa Dudut, ay walang oras na hindi kami nagkakausap. Lagi po siyang nakikipag-video chat pag nakakahanap siya ng panahon. Nakita ko ang hirap ng mga OFW sa mata ng aking asawa. Ang pagkami sa lugar ng kanyang pinagmulan at ganoon din sa mga taong kanyang iniwan. May mga araw na wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak sa aking harapan habang kami ay magkausap sa video chat. Pa, miss na miss ko na kayo, sabi ni Alice. Okay ka naman ba dyan? Okay lang ba ang trato sa'yo ng mga tao dyan? Wala ba nang-aabuso sa'yo o nang babastos? Nag-aalala kong tanong. Wala naman pa. Okay lang ako dito. Sabi niyang tuwid. Nang bigla siyang umiling at nakita kong tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Inaamin ko sa iyo, Papa Dudut, sobrang sakit ng aking nadama para bang unti-unting gumugo ang aking buong pagkatao na matunghayan ang paghihirap ng aking pinakamamahal na asawa. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit, sabihing magiging maayos din ang lahat, na huwag siyang mag-alala at ako ang bahala. Pero paano ko iyon gagawin, Papa Dudut? Ganong alam kong wala akong magagawa. Pinapanood ko lamang siyang lumuluha, umiiyak lang siya ng umiiyak. Ano bang problema, mahal ko? May nangyari bang masama? Kalma kong pagkakasabi. Totoo niyan, Papa Dudut, ay gusto ko nang sumabog ngunit kinokontrol ko ang aking sarili dahil ayaw kong mag-alala pa siya sa amin ng kanyang anak. Gusto kong ipakitang okay lang yan, malalampasan natin to at kumapit ka lang. Ang mga sumunod niyang salita ay nagpaguho ng aking puso at gano'n na rin ng aking kaluluwa. Ginahasa nila ako. Humahagulhol at pahikbi-hikbi niyang sabi sa akin, Papa Dudut. Sumaabog ang puso ko habang nakatitig lamang sa asawa kong umiiyak. Ang bigat ng puso ko. Gusto kong sumabog. Gusto kong magwala. Gusto kong pumatay. At gusto kong pumunta doon at isama siya pa uwi pero wala akong magawa. Habang nakatitig at nagtitimpi ng tunay kong nararamdaman, ay hindi ko napigilang tumulo ang luha mula sa aking mga mata. Aaminin ko, Papa Dudut, isa na siguro ito sa mga pinakamasakit na nangyari sa aking buhay. Alice! Alice! Mahal ko, tahan na. Huwag kang mag-alala. Akong bahala ha. Gagawa tayo ng paraan. Sabi kong lumuluha. Paano? Niloko ako ng employer ko. Sabi nila, entertainer ang trabaho ko dito pero dinala nila kami sa isang madilim na kwarto. Nagulat na lang ako na isa-isa akong pinasok ng iba't ibang mga lalaki. Alex, ang dumi-dumi na ng tingin ko sa sarili ko. Hindi ko na kaya. Sinabi ni Alice na humihikbi. Ililigtas kita ha, akong bahala. Hihingi tayo ng tulong sa gobyerno para matulungan ka. Sabi kong aligaga at alalang-alala.
Habang kami nag-uusap ay may lumabas na lalaki sa pinto ng kanyang kwarto. Isang Hapon. Napalingon bigla ang asawa ko sa gulat at tumayo si Alice, ngunit niyakap siya ng Hapon at kinaladkad papunta sa kanyang kama. Sabay tabig ng computer kung saan kami nag-uusap ng aking asawa. Hindi ko naiintindihan ang salita ng Hapon pero naiintindihan ko ang sigaw ng aking asawa. Habang siya'y umiiyak ng, "Tulong, Alex! Tulong!" Natabig papadudot ang kamera at wala na akong ibang makita kung hindi ang kisame. Ngunit napapakinggan ko ang panaghoy ng aking asawa. Napakasakit, papadudot. Ginagahasa ang asawa ko sa aking harapan at wala akong magawa. Gusto kong sampalin ang sarili ko at tumalon sa building para magising sa bangungot na ito at sabihing hindi ito totoo, panaginip lang ito. Hindi ito totoong nangyayari. Habang nangyayari yon sa kanila, papadudod, ay hindi ko na kinaya. Nagwala ako sa aming bahay at pinagtatapon ng mga gamit na hindi ko maalala kung ano mga bagay na aking natabig pa o nasira. Ngunit ang pinaka naaalala ko, isa sa natabig ko ay ang aming family picture. Kinuha ko ang aming larawan sa mga basag-basag nitong frame at sigaw ako ng sigaw. "Hoy! Huwag mong gahasahin ang asawa ko, walang hiya ka! Tigilan mo ang asawa ko, papatayin kita!" Hawak-hawak ko ang computer na kalaunan ay aking nabato sa sobrang galit at dalamhating aking nadarama. Napakabigat, papadudot. Sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring yon, naaalala ko ang mga oras at panahon na kami magkasama. Ang aking inosenteng mapagmahal na asawa. Binaboy nila ang pinakamamahal kong si Alice. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang umiyak ng umiyak dahil sa sakit na aking nadarama. Kasabay ng aking pag-iyak ay ang pagsigaw ng aking asawa at ang boses ng pahina hanggang sa hindi ko na siya marinig pa. Nakatitig pa rin ako sa computer sa video at hinihintay na lumabas ang aking asawa at sabihing hindi totoo ang mga nangyari at may ginawa lang silang iba. Wala na akong pake kung ano ang dahilan ng ibigay niya. Wag lang, Diyos ko. Wag lang magkatotoo ang iniisip ko. Hindi nagtagal ay nakarinig ako ng yabag. Biglang lumabas ang aking asawang may pasa sa mukha, punit-punit ang damit at humahagulhol, ngunit walang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Sa pagkuha niya ng computer ay bumalik ang Hapon at itinapon ito. Wala na akong ibang nakita kundi ang pasapasa akong asawa, hanggang sa naputol na ang tawag. Nakatitig lang ako sa kanyang hinang-hina. Gusto ko magpatiwakal ng mga oras na iyon, madaming tumatakbo sa aking isipan. Gulong-gulo ako, papadudot. Nakatitig lang ako at hindi makakibo sa mga nangyari. Hindi ako nakakilos, papadudot, at hindi ko pa rin matanggap na totoo ang mga nangyari. Simula noon ay hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa asawa ko. Kahit na anong text at tawag ay hindi na niya sinasagot. Ganon din ang mga video calls ko. Pinuntahan ko ang opisina ng employer niya, ngunit wala na raw ito at matagal nang nagsara. Humingi rin ako ng tulong sa gobyerno, ngunit hindi rin nila makita ang aking asawa. Dumating ako sa puntong sumuko na ako. Wala na siya. At maaring hindi ko na siya kailanman makita. Noon ay nahinto na rin ang padala niya sa amin, kaya naman nag-decide na akong ako na mismo ang mangibang bansa. Para lang sa anak ko, at kapag nagkataon ay hahanapin ko ang aking asawa sa Japan. "Anak, dito ka muna kay tita mo, ha?" sabi ko. "Bakit, Papa? Nakita niyo na ba si Mama?" ang sabi ni Marco. Nasabi niya ito sapagkat alam niyang huminto na ng pagpapadala ang kanyang mama. Bagaman hindi niya alam ang tunay na dahilan kung bakit. Sinabi ko na lang na mahal siya ng kanyang ina at meron lang itong importanteng ginagawa kaya hindi ito makapagparamdam o makapagpadala ng pera. Pupuntahan ko na siya ron para sunduin, kaya huwag ka mag-alala.
Sandali lang ako doon at babalik din kaagad. Iuuwi ko ang mama mo, sabi ko kay Marco. Hindi ko po kinuwento kay Marco ang totoong mga nangyari, sapagkat alam kong hindi pa niya kayang tanggapin ang pagpapaalam sa kanya ng mga tunay na mga nangyari. Sinuwerte ako magkaroon ng trabaho sa ibang bansa bilang assistant cook sa isang barko. Kinuha ko ang trabaho upang makapagsuporta sa utang namin sa bahay, sa aming bayarin at sa pag-aaral ni Marco at sa kinabukasan niya. Sa aking pag-alis upang magtrabaho ay nagkaroon ako ng pagkakataong makabisita sa Japan. Doon ay ginawa ko ang aking makakaya upang hanapin ang aking pinakamamahal na asawa. Ngunit hindi ko na siya nakita pa. Sa aking pag-alis ay iniwan ko si Marco sa mga magulang ni Alice at doon ko ipinagtapat ang tunay na nangyari. Alex, wala ka ba talagang alam kung ano nangyari kay Alice at bigla siyang hindi nagparamdam? Tanong ng tatay niya. Tay, baka hindi niyo kayanin na malaman ang katotohanan. Malungkot kong sabi sa kanila. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata, ang pag-aalala sa akin ding nararamdaman. Nagahasa po si Alice at hindi ko alam kung buhay pa siya. Sa pagsabi ko nito ay hindi ko napigilang tumulo ang luha sa aking mga mata. Sariwa pa sa aking alaala lahat ng aking mga nasaksihan. At sa sobrang galit ng kanyang ama ay naisugod namin ito sa ospital. Inatake daw ng mild stroke. Ako pa ang sinisi ng mama ni Alice sa lahat ng mga nangyari. Kung nabigay mo lang sana ang pangangailangan ng aking anak at apo, hindi sana nangyari kay Alice yun. Sigaw ng mama ni Alice sa akin habang kami ay nasa ospital. Habang hinahampas niya ako ng kanyang mga kamay, masakit yun, Papa Dudut, pero wala na sigurong masasakit pa sa mga alaala ng aking asawa na naglaho na. Sa pag-alis ko ng bansa ay kinuha na nila si Marco at hanggang sa ngayon ay wala na akong balita pa sa kanila. Ako naman ay parang nawala na ng ganang mabuhay. Para saan pa ang paghihirap ko kung mawawala naman ang mga taong mahal ko? Aanhin ko pa ang pera kung wala naman akong pamilyang pagbibigyan at paglalaanan. Sa kabila nito, Papa Dudut, ay sumakay pa rin ako ng barko at ginawa ang aking makakaya upang makalimutan ang masaklap na nangyari sa aking buhay. Sinasabi ng mga seaman daw ang nabansagang si manloloko. Babae rito, babae ron. Hindi rin talaga maiiwasan, Papa Dudut, dahil minsan sila na mismo ang lalapit sa'yo. Maaring dala na rin ang pasakit na aking nadarama ay nagawa kong mambabae. Naging laman ako ng mga nightclub, sugalan at nalulong sa kung ano-ano pang mga bisyo. Hanggang isang araw sa isang nightclub ako ay napaaway. Napaaway ako dahil sinabihan akong talunan ng isa sa aking katrabahong kasama namin sa inuman. Hindi ba, ikaw yung iniwan ka ng asawa at anak niya? May paiyak-iyak ka pa dati. Babaero ka din pala, sabi ng aking kasama. Alam ko namang nasabi lamang niya yon dahil sa kalasingan, ngunit nagpantig ang aking tenga. Kaya naman kami ay nagsuntukan. Nahampas ko siya ng bangko at inawat din agad kami ng aming mga kasama. Sa sobrang sama ng loob ay uminom pa ako ng uminom at sa sobrang kalasingan ay nakatulog na lamang ako sa loob ng nightclub. Ginising na lamang nila ako dahil isasara na raw ang nightclub, kaya't kahit lasing na ako ay bumangon ako at nagumpisang maglakad. Masuray-suray ako sa paglalakad sa kalsada hanggang sa ako'y mapasubsob at madapa. Umiiyak ako noon, Papa Dudut, habang sinisigaw ang pangalan ni Marco at ni Alice. Ilang taon na ang lumipas at akala ko'y nakalimot na ako sa sakit na aking nadarama. Ngunit hindi ko pa rin sila malimutan. Nang biglang maramdaman kong may humawak sa aking balikat at ako ay tuluyan nang nawala ng malay. Pagising ko'y nakahiga na ako sa kama. Hindi ko lubusang maisip kung nasaan ako. Kahit pilit kong alalahanin ang mga nangyari, hindi ko na maalala. Nagulat na lamang ako na may biglang pumasok na napakagandang babae sa kwarto. Napakaputi ng kutis niya at napakaganda ng kanyang mga mata.
Nakita kita kasing pasuray-suray at muntik ka pang masagasaan sa gitna ng kalsada. Kaya naman kinuha kita, sabi ng babae. Andun ako sa nightclub kagabi nung nakikipag-away ka. Michelle nga pala, sabi niya. Pasensya ka na ha. Hindi naman talaga ako ganito Siguro nasobrahan lang ako sa pagkalasing, sabi ko. Huwag ka na magpaliwanag. Naiintindihan ko, nakita ko at narinig ang mga pangyayari, sabi ni Michelle. Teka, ano nga palang ginagawa mo sa nightclub kagabi? Bakit? Meron ka rin bang pinagdadaan ng mabigat na problema? Tanong ko kay Michelle. Loko, mukha ba ako may malaking problema? Well, oo naman meron, pero hindi yun dahilan para pumunta ako sa nightclub. Nandun ako kasi yun ang trabaho ko. Dancer at entertainer ako doon Kaya alam kong hindi ka naman talaga lasenggero dahil ngayon lang kita nakita ron, sabi niya. Naku, pasensya ka na ha. Naabala pa kita, sige, uuwi na rin ako. Nakakaya naman sa asawa mo, sabi ko sa kanya. Asawa ka dyan? Hello, mukha na ba akong nanay? Pabirong sabi niya. Wala akong asawa, BF o jowa. Ikaw ba? Tanong niya. Meron akong asawa at anak, sabi ko. Nasan sila? Talagang tumakas ka pala talaga para lang uminom at makipag-away ha? Sabi ni Michelle habang tumatawa. Wala na sila Hindi ko rin alam kung saan napunta, sabi ko habang may lungkot sa aking mga mata. Sige, mauna na ako ha. Salamat sa pagkuha sa akin. Nako, kaya naman pala nagkakaganyan ka Huwag kang mag-alala. Mahanap mo din yung mga yon. Pero ngayong gabi, hayaan mo munang pasayahin kita, ang sabi ni Michelle habang hinahalikan ako. Ang sabi nga nila Papa Dudut, palay na ang lumalapit sa manok kaya't nilasap ko ang mga sandaling iyon. Mapalitan man lang ang sakit na aking nadarama sa pagkawala ng aking panganay at asawa. Nang gabing iyon, Papa Dudut, ay may nangyari sa aming dalawa ni Michelle. Simula po noon ay lagi ko na siyang dinadalaw sa nightclub kung saan kami nagkakilala hanggang sa kaming dalawa ay tuluyan ang nagkaayos at naging magkasintahan. Iniisip kong eto na siguro ang natatanging paggalaw ng Diyos sa aking buhay para ituwid ang mga mali at gumawa ng bagong magandang kinabukasan. Okay lang ba sa'yo kahit na ganito ako? Marami nang naging karanasan sa iba't ibang lalaki. Kung tutusin wala nang lalaki ang gusto magseryoso sa akin Ibibigay ko naman sa'yo ang sarili ko at hindi mo na kailangan panligawan ako para lang gawin yon, ang sabi ni Michelle. Siguro nga'y marami ka nang naging nakaraan. Masakit din sa akin na isiping ilang lalaki nang dumaan sa iyong buhay. Patawang sabi ko. Loko ka talaga kahit kailan, nakangiting sabi niya sabay batok sa aking ulo. Napakaganda ng kanyang ngiti, Papa Dudut. Ang ngiting unti-unting naging seryoso habang nakatitig sa aking mga mata. Totoo, maaring hindi ko na kailangan pang makiusap sa'yo na ibigay ang sarili mo sa akin. Pero gusto kong malaman mo na hindi lang naman yon ang dahilan kung bakit ako narito Mahal kita at wala akong pakialam kung ano pa man ang naging nakaraan mo. Ang mahalaga ay mahal kita, sabi ko habang hawak ang malalambot niyang mga pisngi. Hindi ko gagawin ito dahil lang sa kailangan para makuha ka. Ginagawa ko to dahil ito ang gusto kong gawin. Mahal kita ng walang kapalit. Gusto kong makasama ka sa bawat araw ng aking buhay. Sa aking pagtanda, katabi at hawak-hawak ang aking mga kamay. Sabi ko sa kanya habang siya ay maluhaluhang nakahawak sa aking kamay. Hindi ko na rin to kailangan pang gawin, ngunit gagawin ko to dahil mahal kita. Lumuhod ako sa kanyang harapan at sinabi ang mga salitang nagpaluha sa kanyang kumikinang na mga mata. Michelle, can you be my wife? Pagkasabi ko nito ay nakita kong tumulo ang luha sa kanyang mga mata.
Hinatak niya ang kamay ko at niyakap ako ng napakahigpit at hinalikan ang aking mga labi at binulong sa akin ng yes. Gusto ko makasama ka habang buhay. Kinikilig niyang bulong sa aking tenga. Ang gabi na puno ng ligaya na aming pinagsamahan ay nagbunga ng isang batang nagngangalang Ana Victoria. Patuloy po siyang pumasok sa nightclub kung saan kami nagkakilala, sabay na pag-aalaga sa aming anak habang ako naman ay nagpapatuloy sa aking trabaho bilang seaman. Aaminin ko sa iyo, Papa Dudut, bagaman meron na akong isang bagong matatawag na pamilya, ay hinahanap ko paminsan-minsan ang aking anak na si Marco at ang pinakaunang babaeng aking minahal, si Alice. Sa tuwing umuuwi po ako galing ng barko, ay nilalasap namin ni Michelle ang mga oras na hindi kami magkasama. Mahirap maging OFW. Minsan talaga ay dumarating ang puntong hahanap-hanapin mo ang iyong pamilya at gugustuhin mong umuwi na lamang sa piling nila. Kaya naman, minsan ay hindi maiiwasan ang matukso, lalo na't nasa barko ang tukso na mismo ang lalapit sa'yo. Pero sa kabila ng lahat ay naging tapat ako kay Michelle, Papa Dudut, dahil naranas ko ang sakit ng isang sirang pamilya at ayaw kong maranasan iyon ng anak naming si Ana. Naging maayos naman ang aming pagsasama, sa katunayan nga ay nasundan nga si Ana makalipas ang 3 taon, ngunit pinanganak ito nang wala ako sa aming tahanan. Sapagkat kasalukuyan akong nasa barko noon. Pinangalanan namin siyang Anghel, ang aming pinakaunang lalaki. Madalang ako nung umuwi, Papa Dudut, pero nagbunga naman ang aming paghihirap dahil nasigurado ko na ang kinabukasan ni Ana at ganun din ni Anghel. Ganun din ay nakaipon na ako ng sapat na pera, sapat para hindi na magtrabaho pa si Michelle bilang isang GRO at mabigyan din siya ng ginhawa sa buhay. Lagi rin kami nag-uusap ni Michelle at masasabi kong kontento na ako sa aking buhay. Meron akong napakagandang asawa, mapagmahal at maalaga sa aming mga anak na masunurin. Lumipas sa mga taon at napalaki ko naman ng maayos ang aking mga anak. Ngunit siguro, Papa Dudut, ay hindi talaga mayaalis sa aking pamilya ang mga dagok at problema. Nabalitaan ko sa aming anak na si Ana na minsan ay nakita niya ang kanyang ina na merong kasamang lalaki sa bahay at pinapakilala daw ito sa kanila bilang isang mabuting kaibigan lamang. Ngunit duda po ang anak kong si Ana dahil minsan daw ay nahuli niya ang kanyang mama kasama ang kaibigan nito na pumasok sa aming kwarto at umaga na nang lumabas. Papa, lagi ko pong nahuhuli si mama na merong kasamang lalaki sa kwarto niya. Sinabi niya sa aming kaibigan niya lang daw yon, pero hindi po kami naniniwala. Sabi ni Ana habang kausap ko siya sa telepono. Huwag kayong mag-alala, anak. Kakausapin ko ang mama ninyo tungkol dito, sabi ko kay Ana. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ako nangamba kay Michelle dahil alam kong mahal na mahal niya ako at hindi niya ito magagawa. Inisip kong baka naman kaibigan niya lamang na bading iyon na laging pumupunta sa bahay. Napakarami kasing kaibigan ni Michelle at talagang malambing ito sa kanyang mga kaibigan, kaya siguro hindi lamang naiintindihan ng aming mga anak. Kaya't upang magkaroon ng linaw ay kinausap ko si Michelle tungkol sa mga bagay na yon. Madalas ka bang may mga bisita na lalaki dyan sa bahay? Tanong ko kay Michelle. Anong ibig mong sabihin? Ewan ko, wala naman. Madalang ako magkabisita sa mga kaibigan kong babae dito lalaki pa. Sabi niya. Kanino mo naman narinig ang mga yan? Dagdag pa niya. Sa mga anak natin. Nagsusumbong kasi lagi ka raw nilang nakikitang may kasamang lalaki dyan sa bahay. Mahal ko, alam ko namang marami kang kaibigan. Baka lang kasi hindi maintindihan ng mga anak mo yon. Kaya dalang-dalangan mo na lang muna ang magpabisita dyan sa bahay. Lalo na mga kaibigan mo lalaki. Sabi ko sa kanya. Hay nako, dapat nga yung mga anak mo na yan ang pagsabihan. Kay babata pa lagi na lang wala dito sa bahay. Sabi ni Michelle. Bakit hindi mo pagsabihan? Anak mo rin naman yung mga yan. Sana pinipigilan mo na lumabas ng bahay. Sabi ko.
Habang nag-uusap kami, Papa Dudut, ay meron akong narinig na boses ng isang lalaki. Alam ko hindi si Angel iyon dahil malaki ang boses na narinig ko. Narinig ko ang salitang honey at biglang nagmadali si Michelle. Honey, teka lang ha. May gagawin lang ako. Natatarantang sabi niya sabay patay ng video. Doon pa lamang, Papa Dudut, alam ko nang merong hindi normal na nangyayari dahil tinawag niya akong honey samantalang mahalang tawagan namin at kahit kailan ay hindi pa niya ako tinawag na honey. Nang mga pagkakataong iyon, Papa Dudut, ay tumakbo na naman ang kaba sa aking puso. Tinatanong ko ang aking sarili habang nakatitig sa karagatan kung meron ba akong nagawang mali o malaking kasalanan kung bakit puro na lamang kasawian ang aking natatamo at nararanasan. Napakasama ng aking kalooban, sa totoo lang ay gusto ko nang umuwi at kumprontahin ang aking mga anak, ulihin si Michelle at kung meron nga siyang ibang lalaki at ayusin ang lahat. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Talunan ka ba? Dumating na ba sa iyo ang pagkakataong sinabi mong tama na? Ayoko na. Hindi ko na kaya. Mga pagkakataong lahat ng bagay ay nasakripisyo mo na at wala na sa iyong natitira. Minsan ba ay natanong mo na ang iyong sarili kung may Diyos nga ba na gumagabay sa atin at kung bakit minsan ay hindi natin siya maramdaman? Naranasan mo na bang umasa at sa huli ay masaktan? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Noon pa man ay isa na ako sa malaking tagahanga ng Barangay Love Stories, lalo na tuwing sasapit ang linggo. Madalas po ako nakikinig sa inyong mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa ng ating mga kabarangay at aaminin ko, Papa Dudut, na halos lahat ng inyong kwento ay aking iniyakan at talagang kinagiliwan. Hindi ko lang inaasahan na ang aking iniiyakan at kinagigiliwang mga kwento ng pighati at dalamhati ay mangyayari mismo sa akin. Ako po si Alex, isang taxi driver at ito po ang aking kwento. Isang araw, Papa Dudut, habang nagdadrive ako ng aking taxi ay umulan ng sobrang lakas. Dahilan upang hindi ko na makita ng malinaw ang kalsadang aking dinadaanan. Magrahe po sana ako noon upang kumain ng tanghalian pero sobrang lakas ng ulan kaya nagmadali na lamang po akong umuwi noon, Papa Dudut. Dahil nag-aalala ako sa biglaang pagtaas ng tubig baha. Mababa lamang po ang aming tirahan sa Valenzuela at natatakot ako para sa aking dalawang anak na naiwang mag-isa sa aming bahay dahil madalas po kaming binabaha. September 29, 2009, iyon, Papa Dudut. Ang petsang hindi ko makakalimutan kahit kailan. Ibinalita pa sa radyo na mayroon daw paparating na bagyong pinangalan ng Ondoy. Hindi naman po bago sa atin ang bagyuhin at hindi na naman po ako nag-aalala pagkat signal number 1 lang naman po ang buong Metro Manila. Pero nang nagumpisa pong bumuhos ang ulan ng umaga at mabilis na tumaas ang tubig baha, alam ko, Papa Dudut, sa aking sarili na hindi ito karaniwang bagyong aming mararanasan. Napakalakas ng ulang iyon dahilan upang hindi ko makitang mabuti ang kalsada. Ngunit kailangan kong makauwi agad. Kaya't binilisan ko ang aking pagdadrive hanggang nagulat na lang ako sa isang pagsalpok sa harapan ng aking sasakyan. Sobrang lakas ng pagsalpok, Papa Dudut, sa katunayan ngay nawalan ako ng malay. Masakit ang aking ulo at hindi ko maramdaman ang aking buong katawan. Ramdam ko ang malakas na pagbuhos ng ulan na bumabasa sa aking katawan at pinilit kong imulat ang aking mga mata para makita kung anong nangyayari pero hindi ko magawa. Sa totoo lang, Papa Dudut, sa kinatagal-tagal kong pagiging driver ng taxi, ngayon lamang ako napasok sa isang aksidente. Ngayon lang ako nakabangga. Nakabangga nga ba ako o ako ang binangga? Sa totoo ay hindi ko rin alam, Papa Dudut, kung saan ako tumama ng mga oras na iyon.
Ang iniisip ko na lang ay sana'y wag naman sana na isang bus o pampasaherong sasakyan dahil maraming maaapektuhan kung magkakataon. Nakarinig na lamang ako ng boses ng nagkakagulong mga tao. At bagaman masakit ang aking ulo, ay hindi ko maintindihang mabuti kung ano ang nangyayari. Narinig ko ang kanilang pagsisigawan. Tulong! Tulong oh, tulong! Buksan natin yung pinto. Naririnig mo ba ako? Naririnig mo ba ako? Okay ka lang? Narinig ko habang nararamdaman ko ang pagtapik sa aking balikat. Pinilit kong imulat ang aking mga mata at nakita ko ang mga taong nagkakagulo. Merong mga nagbuhat sa akin palabas ng UP kong taxi. Inihiga nila ako sa isang stretcher papasok ng ambulansya. Eto buhay pa. Swerte! Narinig kong sinigaw ng isang lalaki. Sa totoo niyan, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung anong nangyari, ngunit alam kong patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ganon din ang pagtaas ng baha. Pinilit kong gisingin ang diwa ko upang makita kung anong nangyayari at bagaman malabo ang aking paningin, nagkatotoo nga ang aking kinakatakutan. Nakita ko ang isang jeep na yupe ang harapan at hindi ko alam kung meron bang ibang nasaktan sa aksidenteng iyon bukod sa akin. At kung meron bang nakaligtas bukod sa akin sa ganong klase ng pagbangga. Siguro sa lakas din ng pagbangga, Papa Dudut, kaya ako nawala ng malay. Sa aking muling paggising, nasa hospital na ako. Hindi ko maramdaman ang aking buong katawan. Gusto kong bumangon pero hinang-hina ako at hindi man lang magalaw ang mga kamay ko. Hindi ako mapakali kakaisip sa aking mga anak. Hindi ko na alam kung ilang oras ba ako nawala ng malay at kung gaano kataas ang baha sa amin at kung ano bang nangyari sa aking mga anak. Isa lamang ang malinaw sa utak ko sa mga oras na iyon, Papa Dudut. Kailangan kong umuwi ng bahay. Tinignan ko ang aking katawan at nakita ko ang nakabenda ko mga braso. Ganon din ang aking binti at katawan. Dok! Gising na po yung pasyente! Pasigaw at nagmamadaling sabi ng nurse na papasok ng ward na aking kinakaratayan. Madaling pumasok ang doktor. Tay, kumusta po kayo? Ang sabi ng doktor habang sinusuri ang mga sugat na aking natamo. Napatitig ako sa doktor at naisip ko ang panganay kong anak. Naalala ko ang panganay kong anak na si Marco. Pangarap niya kasing magdoktor. Sayang nga lang, Papa Dudut, dahil hindi ko na nasaksihan na matupad niya ang kanyang pangarap. Kinuha si Marco ng aking pinakamamahal na asawa. Mula noon ay hindi ko na siya nakita pa. Mahal ko ang kanyang ina pero hindi po sapat, Papa Dudut, ang kinikita ko noon para sustentuhan ang pangangailangan ng aking pamilya. Inutang lamang namin ang aming bahay sa bangko, ganon din ang aming taxing hindi pa nababayaran. Dahilan upang mapilitang magtrabaho si Alice, ang aking asawa, bilang entertainer o japayuki sa Japan. Sa isang linggo na ang alis ko papunta ng Japan. Alex, tandaan mo lang na mahal ko kayo ni Marco. Alagaan mo muna siya para sa akin, ha? Huwag kang mag-alala at makakaahon din tayo. Umiiyak na sabi ni Alice. Pasensya ka na kung hindi ko mabigay yung nararapat sa inyo ng anak nating si Marco. Hanggang dito lang ang kaya ko eh. Pasensya ka na kung napaka-irresponsable kong asawa at ama. Sinabi ko habang nakatingin sa mga kumikislap na mata ng aking asawa habang hinahawakan ng mahaba at kulot niyang buhok na yumayakap sa aking buong katawan. Hindi ba nangako tayo na magsasama sa hirap at ginhawa? Sa sakit at dalita? Sinabi niya sa akin habang nakayakap at nakasandal sa aking balikat. Totoo nga kahit gaano pa katigas ang puso ng isang lalaki ay lalambot sa isang haplos lang ng pinakamamahal niyang babae. Mahal ko, hindi mo naman kailangan gawin pa ito eh. Kaya rin naman nating mabuhay kahit nandito tayong magkasama eh. Maaaring mahirap ngunit kakayanin naman natin yan.
Sabi ko sa kanya, Alex, lumalaki na ang anak nating si Marco. Paano kung hindi natin mabayaran ng utang sa bahay sa pagtustos ng pag-aaral niya? Ayaw kong lumaki ang ating anak na wala siyang sariling tirahan. Ayaw kong maranasan niya ang paghihirap na dinadanas nating dalawa, sabi ni Alice. Isa pa, sandali lang naman ako dun eh. Hindi naman yun tulad ng mga GRO. Decente naman yung magiging trabaho ko dun, Alex. Kakanta lang at sasayaw, yun lang at wala nang iba. Huwag ka na mag-alala, okay? Mag-iipon lang tayo at babalik din kagad ako. Sinasabi niya habang hawak-hawak ng malambot niyang mga kamay ang aking batok. Basta babalik ka kaagad, ha? Balitaan mo ko lagi sa mga pangyayari doon, okay? Mag-uusap tayo araw-araw. Gusto kong malamang nasa maayos ka araw-araw, ha? Sabi ko sa kanya sabay halik sa kanyang noo. Papa Dudut, alam kong para sa ibang kabarangay natin, ito ay isa sa mga palasak na eksena. Ngunit iba pala ang sakit ng pakiramdam kapag ikaw na mismo ang nakatayo dun sa gate ng airport habang pinapanood mong umaalis ang pinakamamahal mong asawa. Papunta sa lugar na alam mong hindi siya magiging ligtas o masaya. Mag-chat tayo araw-araw, ha? Lagi mo kong babalitaan kung anong nangyayari sa'yo. Kung may mga nambabastos ba sa'yo o kung meron bang umaabuso. Sabi ko. Ano ka ba? Masyado ka kasi nag-iisip ng kung ano-ano eh. Huwag kang mag-alala. Bukas hindi mo mamamalayan, andito na ulit tayo at susundin mo na ako. Sinabi niya sabay halik sa aking pisngi. Papa Dudut, masakit para sa akin. Napakasikip ng aking dibdib at isipin lamang na ang asawa ko ay pupunta sa ibang bansa upang sumayaw, kumanta at mangaliw ng ibang mga lalaki. Masakit, Papa Dudut, na isipin kung anong masama ang kalakip ng kanyang magiging trabaho sa Japan. Pero wala kaming magagawa. Mabilis daw po kasi ang pera doon at sandaling pagtitiis lamang naman daw ay makakaraos din kami ng aming pamilya. Sa mga unang buwan ng pagpunta ni Alice sa Japan, Papa Dudut, ay walang oras na hindi kami nagkakausap. Lagi po siyang nakikipag-video chat pag nakakahanap siya ng panahon. Nakita ko ang hirap ng mga OFW sa mata ng aking asawa. Ang pagkami sa lugar ng kanyang pinagmulan at ganoon din sa mga taong kanyang iniwan. May mga araw na wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak sa aking harapan habang kami ay magkausap sa video chat. Pa, miss na miss ko na kayo, sabi ni Alice. Okay ka naman ba dyan? Okay lang ba ang trato sa'yo ng mga tao dyan? Wala ba nang-aabuso sa'yo o nang babastos? Nag-aalala kong tanong. Wala naman pa. Okay lang ako dito. Sabi niyang tuwid. Nang bigla siyang umiling at nakita kong tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Inaamin ko sa'yo, Papa Dudut, sobrang sakit ng aking nadama para bang unti-unting gumugo ang aking buong pagkatao. Na matunghayan ang paghihirap ng aking pinakamamahal na asawa. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit, sabihing magiging maayos din ang lahat. Na huwag siyang mag-alala at ako ang bahala. Pero paano ko iyon gagawin, Papa Dudut? Ganong alam kong wala akong magagawa. Pinapanood ko lamang siyang lumuluha, umiiyak lang siya ng umiiyak. Ano bang problema, mahal ko? May nangyari bang masama? Kalma kong pagkakasabi. Totoo niyan, Papa Dudut, ay gusto ko nang sumabog ngunit kinokontrol ko ang aking sarili dahil ayaw kong mag-alala pa siya sa amin ng kanyang anak. Gusto kong ipakitang okay lang yan, malalampasan natin to at kumapit ka lang. Ang mga sumunod niyang salita ay nagpaguho ng aking puso at gano'n na rin ng aking kaluluwa. Ginahasa nila ako. Humahagulhol at pahikbi-hikbi niyang sabi sa akin, Papa Dudut. Sumaabog ang puso ko habang nakatitig lamang sa asawa kong umiiyak. Ang bigat ng puso ko. Gusto kong sumabog. Gusto kong magwala. Gusto kong pumatay. At gusto kong pumunta doon at isama siya pa uwi pero wala akong magawa.
Habang nakatitig at nagtitimpi ng tunay kong nararamdaman, ay hindi ko napigilang tumulo ang luha mula sa aking mga mata. Aaminin ko, Papa Dudut, isa na siguro ito sa mga pinakamasakit na nangyari sa aking buhay. Alice! Alice! Mahal ko, tahan na. Huwag kang mag-alala. Akong bahala, ha? Gagawa tayo ng paraan. Sabi kong lumuluha. Paano? Niloko ako ng employer ko. Sabi nila, entertainer ang trabaho ko dito, pero dinala nila kami sa isang madilim na kwarto. Nagulat na lang ako na isa-isa akong pinasok ng iba't ibang mga lalaki. Alex, ang dumi-dumi na ng tingin ko sa sarili ko. Hindi ko na kaya. Sinabi ni Alice na humihikbi. Ililigtas kita, ha? Akong bahala. Hihingi tayo ng tulong sa gobyerno para matulungan ka. Sabi kong aligaga at alalang-alala. Habang kami nag-uusap ay may lumabas na lalaki sa pinto ng kanyang kwarto. Isang Hapon. Napalingon bigla ang asawa ko sa gulat at tumayo si Alice, ngunit niyakap siya ng Hapon at kinaladkad papunta sa kanyang kama. Sabay tabig ng computer kung saan kami nag-uusap ng aking asawa. Hindi ko naiintindihan ang salita ng Hapon, pero naiintindihan ko ang sigaw ng aking asawa habang siya'y umiiyak ng, "Tulong, Alex! Tulong!" Natabig, Papa Dudut, ang kamera at wala na akong ibang makita kung hindi ang kisame. Ngunit napapakinggan ko ang panaghoy ng aking asawa. Napakasakit, Papa Dudut. Ginagahasa ang asawa ko sa aking harapan at wala akong magawa. Gusto kong sampalin ang sarili ko at tumalon sa building para magising sa bangungot na ito at sabihing hindi ito totoo, panaginip lang ito. Hindi ito totoong nangyayari. Habang nangyayari yon sa kanila, Papa Dudut, ay hindi ko na kinaya. Nagwala ako sa aming bahay at pinagtatapon ng mga gamit na hindi ko maalala kung ano mga bagay na aking natabig pa o nasira. Ngunit ang pinaka naaalala ko, isa sa natabig ko ay ang aming family picture. Kinuha ko ang aming larawan sa mga basag-basag nitong frame at sigaw ako ng sigaw. Hoy! Huwag mong gahasahin ang asawa ko, walang hiya ka. Tigilan mo ang asawa ko, papatayin kita. Hawak-hawak ko ang computer na kalaunan ay aking nabato sa sobrang galit at dalamhating aking nadarama. Napakabigat, Papa Dudut, sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring yon. Naaalala ko ang mga oras at panahon na kami magkasama. Ang aking inosenteng mapagmahal na asawa. Binaboy nila ang pinakamamahal kong si Alice. Ibang ginawa kung hindi ang umiyak ng umiyak dahil sa sakit na aking nadarama. Kasabay ng aking pag-iyak ay ang pagsigaw ng aking asawa at ang boses ng pahina hanggang sa hindi ko na siya marinig pa. Nakatitig pa rin ako sa computer sa video at hinihintay na lumabas ang aking asawa at sabihing hindi totoo ang mga nangyari at may ginawa lang silang iba. Wala na akong pake kung ano ang dahilan ng ibigay niya. Wag lang, Diyos ko. Wag lang magkatotoo ang iniisip ko. Hindi nagtagal ay nakarinig ako ng yabag. Biglang lumabas ang aking asawang may pasa sa mukha, punit-punit ang damit at humahagulhol, ngunit walang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Sa pagkuha niya ng computer ay bumalik ang Hapon at itinapon ito. Wala na akong ibang nakita kundi ang pasapasa akong asawa, hanggang sa naputol na ang tawag. Nakatitig lang ako sa kanyang hinang-hina. Gusto kong magpatiwakal na mga oras na iyon, madaming tumatakbo sa aking isipan. Gulong-gulo ako, Papa Dudut. Nakatitig lang ako at hindi makakibo sa mga nangyari. Hindi ako nakakilos, Papa Dudut, at hindi ko pa rin matanggap na totoo ang mga nangyari. Simula noon ay hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa asawa ko. Kahit na anong text at tawag ay hindi na niya sinasagot. Ganon din ang mga video calls ko.
Pinuntahan ko ang opisina ng employer niya, ngunit wala na raw ito at matagal nang nagsara. Humingi rin ako ng tulong sa gobyerno, ngunit hindi rin nila makita ang aking asawa. Dumating ako sa puntong sumuko na ako. Wala na siya. At maaring hindi ko na siya kailanman makita. Noon ay nahinto na rin ang padala niya sa amin, kaya naman nag-decide na ako na mismo ang mangibang bansa. Para lang sa anak ko, at kapag nagkataon ay hahanapin ko ang aking asawa sa Japan. Anak, dito ka muna kay tita mo ha? Sabi ko. Bakit papa? Nakita niyo na ba si mama? Ang sabi ni Marco. Nasabi niya ito sapagkat alam niyang huminto na ng pagpapadala ang kanyang mama. Bagaman hindi niya alam ang tunay na dahilan kung bakit. Sinabi ko na lang na mahal siya ng kanyang ina at mayroon lang itong importanteng ginagawa kaya hindi ito makapagparamdam o makapagpadala ng pera. Pupuntahan ko na siya ron para sunduin, kaya huwag ka mag-alala. Sandali lang ako doon at babalik din kaagad. Iuuwi ko ang mama mo, sabi ko kay Marco. Hindi ko po kinuwento kay Marco ang totoong mga nangyari, sapagkat alam kong hindi pa niya kayang tanggapin ang pagpapaalam sa kanya ng mga tunay na mga nangyari. Sinuwerte ako magkaroon ng trabaho sa ibang bansa bilang assistant cook sa isang barko. Kinuha ko ang trabaho upang makapagsuporta sa utang namin sa bahay, sa aming bayarin at sa pag-aaral ni Marco at sa kinabukasan niya. Sa aking pag-alis upang magtrabaho ay nagkaroon ako ng pagkakataong makabisita sa Japan. Doon ay ginawa ko ang aking makakaya upang hanapin ang aking pinakamamahal na asawa. Ngunit hindi ko na siya nakita pa. Sa aking pag-alis ay iniwan ko si Marco sa mga magulang ni Alice at doon ko ipinagtapat ang tunay na nangyari. Alex, wala ka pa talagang alam kung ano nangyari kay Alice at bigla siyang hindi nagparamdam? Tanong ng tatay niya. Tay, baka hindi niyo kayanin na malaman ang katotohanan. Malungkot kong sabi sa kanila. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata, ang pag-aalala sa akin ding nararamdaman. Nagahasa po si Alice at hindi ko alam kung buhay pa siya. Sa pagsabi ko nito ay hindi ko napigilang tumulo ang luha sa aking mga mata. Sariwa pa sa aking alaala lahat ng aking mga nasaksihan. At sa sobrang galit ng kanyang ama ay naisugod namin ito sa ospital. Inatake daw ng mild stroke. Ako pa ang sinisi ng mama ni Alice sa lahat ng mga nangyari. Kung nabigay mo lang sana ang pangangailangan ng aking anak at apo, hindi sana nangyari kay Alice yun. Sigaw ng mama ni Alice sa akin habang kami ay nasa ospital. Habang hinahampas niya ako ng kanyang mga kamay, masakit yun Papa Dudut pero wala na sigurong masasakit pa sa mga alaala ng aking asawa na naglaho na. Sa pag-alis ko ng bansa ay kinuha na nila si Marco at hanggang